agod nga ipahat-pahat sa aton ang mga tikang sa aton sining city government natuhoy sa sining kaso, kasubong sang kaso sang sining isa ka job hire. Attorney, mayong hapon. Sir, hindi pa ako attorney. How I wish, ano? Okay. Yes, Ti sir. kay ang Sige. naka-label bidi Attorney Joy Pantilaga mong. How I wish nga may ATTY na puno sa pangalan ko. Anyway, so we will discuss no two issues no ang statement ni Mayor. One is ang regarding sa pagka-aresto sang isa ka job hire kahapon nga assigned sa aton nga beautification program sa Iloilo City Government. So nagapalabuat gid sang strong condemnation ang aton sining nga alkalde sang pagka-aresto sang duha ka mga personalities kahapon nga kung sa diin ang isa sini is job hire sa City Hall no nga involved sa illegal drug activities. And sa bahin iya sang Iloilo City Government siling ni Mayor Jerry Treñas nga ang ining empleyado no definitely this is clear that this kind of behavior will not be tolerated under any circumstance. Kag ang iya sini nga employment with the city government will be terminated immediately after to nga nakalabot sa iyang report nagikan sa aton nga city director sa kay Colonel Kim Ligada. And amo ni siya no enlightenment sa sini nga insidente. Actually may-ari na ni siya nga ginpermahan ng aton sini nga alkalde nga MO no or Memorandum Order 282 dated sang nagligad nga September 9, 2024 if I'm not mistaken nga nagapa tuman no may pagpatigayon sang random drug testing sa tanan nga mga City Hall employees. Kag siling ni Mayor by next year i-implement na ini pag-require sa tanan nga mga empleyado nga magpaidalom sa drug testing. Kag ti ang ini nga measure sir no is to ensure nga ang mga empleyado naton sa gobyerno especially sa City Hall ma-maintain ang ginatawag naton nga high level of integrity no kag daw ay balang may mga employees kita yang involved sa kasubong sini nga mga activities especially sa drug activities no kag gapasalamat man siya sa sining successful operations sang ICPO kag ti ini gapakita lamang sang assurance no sa publiko nga ang waay kumbaga sang may ginapasino no ang aton sining administration empleyado kaman ko sino kaman nga tawo ko nakasala ka is kinahanglan nga atubangon mo ang nagakaigo no nga kaso para sa imo. Okay. I think that answers sang pila sini ka mga kuro-kuro sang ato mga kauturan nga kumo ining job hire is considered to be a drug pusher but siling yung tao ini siya sang isa ka drug lord no kay hindi ka man pwede maging drug pusher nga do ikaw lang so most probably sila mga tao sila sang isa ka drug lord now na drug diri ang ngalan sang city government bangod ini siya isa ka job hire. Now, ang premonition sang iban o kung ang pagpangdua-dua sang iban nya basi bala kung political accommodation ini kay dako ang nabulig sang sining mga tao sa kadalagan sang aton mayor nga nakapungko sa siyudad sa Iloilo kag gin-accommodate ini para maging job hire. To be honest, sir, no, sang nakalabot ng information sa alkalde and even sa aton kay copy furnish kita sang city director wala na kita nagpa-investigate pa kung sino na siya, sino ang nagpasulod sa iya kumbaga immediately pagkabalo ni mayor nga job hire siya sang city government kung kay sino man na siya nga tawo insigida nagpagwa kita sang statement nga i-dismiss siya immediately. And in fact, kung
kung madumduman naton last September, sang wala pa ko sa City Hall, hindi pa ko connected sa City Hall, daw may I think daw may nadakpan man nga isa ka job hire Amo nga gani, no? nadakpan man kag I think amo ni siya ang gintunaan sang pagpagwa ni Mayor sang memorandum order, no, nga naga require sang random drug testing sa mga employees para nga kung random drug testing definitely why sila kabalo, no, kag kung saan naton ipatuman para nga hadlukan sila. Okay. So, ano ang plano subong sa city government? May plano ayan ang opisina ni Mayor nga dig deeper pagid sa mga background sang nabilin pagid yung mga job hire kag mga empleyado? Yes, sir. Isa sa mga inisyatibo nga paghihimuon naton amo ni, no, ang pagpatigayon naton sang drug testing not only sa mga regular employees but of course sa mga job hires man pursuant, no, sa signed memorandum order niya at memorandum order 282 dated September 9, 2024. Okay. So madamo gid nga salamat Ma'am Joy sa imo sining paghatag sa aton sang tinion nga makasugilanon kami sa imo parte sa sining hitabo sa karon. You're most welcome, sir. Yeah, advance Happy New Year. If may time pa kita, kwaong ko na lang ni ang kahigayunan na ipanawagan sa mga tagpalamati naton regarding sa nagahilapit, no, nga New Year, pagsugalaw naton sang bagong tuig, no, ang pagpa-prohibit naton sang mga buga o kunining kanyong PBC. And daga panawagan ng aton sining nga alkalde sa may mga stalls or mga stores kay may mga report siya nga nagakabaton nga may nagamiter nga magbaligya although nga tinahang pa naton ang ining buga nga ni daw improvise siya kag daw parang homemade ni siya bala nga ginahimo pero may mga report siya nga nakagabaton nga may ara nagamiter nga magbaligya sa ilang nga mga stalls, no. So subong pa lang ginapaandaman sang aton nga alkalde nga any store or stalls found selling these items will be immediately closed, no? Okay. And kahapon nag-report ang aton nga City Health Office sang zero firecracker-related incidents so far, no? Halin pa sang kahapon. in fact it's from December 21, no, until kahapon. Yeah. So hindi gusto sang aton sining nga alkalde nga madugangan ang ini nga number and we are determined, no, to keep it that way throughout the holiday season. Kag may report man ang aton nga pulis, ang Iloilo City Police Office, nga damo sila sang may mga na-confiscate nga mga buga do mga 34 units to as of kahapon. Okay. Kag ang iban sini may mga report nga amo ni ang ginakatunaan sang pagkadisgrasya sa mga kabataan. So hindi na kita maghulat nga may matabo pa ni nga mga kasubong sini nga mga insidente. That's why nga subong pa lang nagapaandam ang aton nga alkalde na kung sino man ang matukiban nga nagabaligya sini, ipasarado niya immediately ang ilang store kag panawagan siya sa dalom sa barangay level naton nga i-intensify pagid ang ini nga kampanya against the proliferation sang buga. Kay we all know nga ang barangay officials amo ni sila ang may first hand nga knowledge, no, of what really occurs sa ilang nga area kag ang ilang nga active involvement sini dako gid nga bagay para nga ma-eradicate naton ang kasubong sini nga mga practice. So nag-appeal siya not only sa barangay but of course sa iban pa gid nga mga concerned offices naton kag authorities to work together in this campaign para nga mangin safe ang aton nga pagsug-alaw sang bag-ong tuig 2025. Kag by the way sir, invite gid naton ang mga Ilonggo nga nagapamati sa aton subong nga may ara kita sang New Year's countdown dira sa may Freedom Grandstand. Pwede gid nila masakrihan, pwede sila dira kabantay along Moliloni. Makita nila ang aton sini nga fireworks display para sa countdown naton for New Year's countdown for 2025. Kag may mga palagwaon, may mga event kita may tukar nga banda dira
sa may Freedom Grandstand while nagahulat kita sang aton sining nga pagsugalaw sa bagong tuig sa 2025. Thank you, Gid. may- Mayong Kag sir. siguro hindi madura, may mga fireworks display, no? Yes, amo na gani sir. May ara kita nga New Year's countdown, may ara kita nga fireworks display para sa pagsugalaw naton sang tuig 2025. Thank you so much. Merry Okay. Christmas and advance Happy New Year. Okay, ma'am. Salamat gid kag Merry Christmas and advance Happy New Year.